So balik po tayo ngayon sa Genesis. We thank the Lord. Now we have other preachers sa church, katulad ni Pastor Marlon, Pastor Aldrin, na siyang faithful na itinuro sa atin yung sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Ngayon po ay balik tayo sa Genesis and nasa chapter 4 na po tayo ng series natin sa Genesis 1 to 11. Sabi po ni John Calvin sa opening sentence ng kanyang Institutes of the Christian Religion, makapal yun pero very memorable yung first sentence. Sabi niya, halos lahat ng karunungang taglay natin ay nahati sa dalawang bahagi. Ang pagkakilala sa Diyos at ang pagkakilala sa ating sarili. The knowledge of God and the knowledge of ourselves. Siyempre, pinakamahalaga sa atin, I hope na ito yung naririnig natin every Sunday, na pinakamahalaga sa buhay natin ay yung magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. At habang mas nakikilala natin ang Diyos, ay mas nakikilala din naman natin yung sarili natin. Pero paano natin makikilala ang Diyos? That's why pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos every Sunday. Kasi we believe na kapag binabasa natin ang kanyang salita, pinag-aaralan natin, iniintindi natin yung kanyang salita, ay nagpapakilala ang Diyos. Especially through the preaching of His Word. So kaya meron tayong sermon series. Genesis, Revelation tuloy. Sa katapusan na yun. And ngayon, simula pa lang ng lahat. Genesis 1 to 11. Kaya mahabang panahon yung nilalaan natin sa preaching every Sunday. Kasi kapag nagkakaroon tayo ng maling pagkaunawa kung sino ang Diyos, most likely, ito ay dahil mali yung pagkakaunawa natin sa kanyang salita. Minsan nakakala natin na ang sobrang lupit naman ng Diyos kapag magparusa siya sa kasalanan. O kaya parang hindi naman, parang kulang yata yung awa, pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. Yung iba naman ay sinasabi na, the Lord is so much loving na kahit magkasala ka o kaya kahit anong gusto mong gawin, hayaan ka ng Diyos na gawin kung ano yung gusto mo. So yun yung ilan sa mga maling pagkakakilala sa Diyos. Yung feeling natin ay totoo tungkol sa Diyos. At ito ay resulta ng misreading of the Word of God. So kapag titingnan natin ngayon yung text natin sa Genesis chapter 4, tapos pag mamamali yung interpretation natin, mamamali yung application natin kapag mali yung pagtingin natin kung sino yung main character sa story. Kapag ang tingin natin ay si Adan tsaka si Eva, yung main character, kasi simula chapter 2, tapos chapter 3, sila yung pangunahin na character dito, ay magtataka tayo bakit sa verse 1 lang binanggit si Adan tsaka si Eva, tsaka yung ano yung ginawa nila bilang mag-asawa, tapos nabuntis si Eva, tapos nagkaanak, tapos pagkatapos ito ay wala na. And pwedeng magkaroon tayo ng maling conclusion na kaya naman pala nagkaganyan si Cain tsaka si Abel kasi pabaya, neglectful yung mga parents nila. Nasaan sila? Nasa eksena na ito. Is this a message about good parenting? O kaya, kung titingnan natin, hindi, tungkol ito kay Cain tsaka kay Abel. Kaya madalas introduce natin, yung story natin tungkol kay Cain tsaka kay Abel. And so, ang magiging focus ng pag-aaral natin ay paano ang magkapatid ay hindi mag-aaway. Anong kailangan natin gawin para hindi magpatayan yung magkapatid sa pamilya. O kaya, hindi. Si Abel lang yung primary character dito kasi siya yung good boy. Tapos si Cain yung bad boy. And then magtataka tayo na sa simula lang yung pagbanggit sa kanya, tapos wala na kasi ano na siya dead. Patay na.
So, is it a lesson about paano tayo magkakaloob ng mga offerings natin na katulad ni Abel para hindi tayo matulad kay Cain? And then when we will focus kay Cain, tapos siya yung magiging focus natin na pag-uusapan ba natin paano tayo hindi matutulad sa nangyari kay Cain so that we will do better kaysa sa ginawa niya. So, hindi ko sinasabi na wala tayong matututunan tungkol sa mga bagay na yon. Pero if we will focus our attention sa mga bagay na yon, magkakaroon tayo ng mga maling applications kasi nagkakaroon tayo ng maling interpretation kung ano yung pangunahing punto ng story na ito. Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung pangunahing bagay na gusto ng Diyos na matutunan natin through this story? And of course, sa lahat ng story sa Bible, sa buong Bible, na makita natin na hindi sino mang tao, kahit gaano pa ka-exemplary yung character nila, ang main character, ang bida sa bawat kwento sa Biblia, ang bida sa buong Biblia ay walang iba kundi ang Diyos na si Yahweh. So, kaya mahalaga na binabasa natin yung Bible, hindi lang pinag-aaralan natin kung sino yung main character. So mahalaga din na tinitingnan natin kung ano yung konteksto ng kwento na ito. Now, we will not read Genesis 4 in isolation. Now, we always keep in mind na in Genesis 4 ay pagkatapos ng Genesis 3. Na ito yung consequences, ito yung bunga or fruit na nangyari sa Genesis 3. Dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, dahil sa parusa ng Diyos, dahil sa hatol ng Diyos, dahil sa consequences ng kasalanan. Na siyang sinundan naman ng nakita nating story sa Genesis 1 and 2 na sinabi ng Diyos na lahat ng bagay na kanyang nilikha ay mabuti. So, ano nangyari? Nakita natin sa Genesis 3. And then sa chapter 4, makita natin kung ano pa yung mga nangyari as a result of this. So, kapag titingnan natin yung chapter 4, magsisilbi itong salamin para makita natin hindi lang kung ano yung consequences ng kasalanan kina Adan at Eva, sa pamilya ni Adan at Eva, kundi sa lahat ng tao na nanggaling sa kanya at lahat sa kanila. At lahat ng tao, without exception, ay galing kina Adan at Eva. And then makita rin natin dito kung syempre, dahil ang Diyos ang bida, makita natin kung sino ang Diyos. Paano nagpapakilala ang Diyos? At nakakabit doon ay mas makita ngayon natin kung paano naapektuhan ng kasalanan yung relasyon natin sa Kanya, yung pagsamba natin sa Kanya, yung relasyon natin sa ibang tao, especially sa kapamilya natin, paano tayo nag-respond kapag may temptation, paano tayo nahuhulog sa tukso, paano tayo palaging nahuhulog sa kasalanan. Bakit merong inggitan, bakit merong awayan, bakit merong patayan, bakit merong mga conflicts na nangyayari sa panahon natin ngayon. So, makita natin sa Genesis 4, yung bunga ng pagbagsak sa kasalanan ni Adan at Eva at yung consequences, yung hatol ng Diyos sa kasalanan na yon. And habang tinitingnan natin yung story na ito mula verse 1 hanggang verse 16, siyempre susubaybayan natin kung ano yung nangyari. And most of us, I believe, are familiar sa story na ito. Alalahanin natin na ang mahalaga na hindi lang masubaybayan natin yung kwento. Mahalaga na tanungin natin yung sarili natin, anong tinuturo ng Diyos tungkol sa Kanya? Paano siya nagpapakilala sa atin through this story? Remember, sino ang bida sa kwento? Ang Diyos. Hindi sina Adan at Eva. Bagamat yung simula ng story ay nagsimula kina Adan at Eva. Anong ginawa nila? Okay, parental guidance. Sabi sa verse 1, sinipingan ni Adan yung kanyang asawa na si Eva. Literally, ito ay nakilala or Adam knew Eve. Yun yung tinatawag na euphemism. Kapag meron kang salita na ipinapalit sa isang salita para hindi masyadong bulgar, yung pagsasabi ng salita na yun. But obviously, it refers to sexual intercourse. Kasi nabuntis si Eva. Hindi naman nakilala mo lang isa tao, tapos biglang nabuntis. Okay, we know. Obvious yung nangyari dito. Tapos, nabuntis si Eva, tapos nagkaanak sila ng lalaki. At ang panganay nila, ano yung pangalan na ibinigay? Cain. And after some time, hindi natin alam kung ilang taon yung lumipas, ay nabuntis ulit si Eva, tapos nagkaanak ulit. Tapos ang ipinangalan naman ay Abel. So verse 1 and 2. So hindi lang ngayon,
kundi pati sa panahon ni Adan at ni Eva, ay mahirap ang panganganak. And ito yung mga details ng story na we tend to bypass. Pero try to imagine, walang midwife, walang doktor, walang ospital, walang anesthesia, walang gamot na kung ano yung meron tayo ngayon. And it is difficult. And nandun din yung expectation kay Eva kasi narinig niya mismo, sinabi ng Diyos sa kanya, sa chapter 3, verse 16, gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo, gagawin kong sobrang sakit. Pero kahit gaano kahirap, gaano kasakit yung panganganak, kinakailangan manganak yung babae para matupad yung layunin ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos sa tao? Genesis 1:28, be fruitful and multiply. So kailangan yung pagbubuntis at panganak. Ibig sabihin, ang layunin ng Diyos sa tao ay hindi lang magkaroon ng anak. Hindi lang magkaroon ng dalawang anak, kundi magkaroon ng maraming anak at napakaraming anak para mapuno yung fill the earth with the image of God sa paglikha niya sa tao. And of course, hindi lang yon. It's not just about pagdami ng population sa mundo. If you read Genesis 3, merong higit na mahalaga, kaya mahalaga yung panganganak ng babae sa story na ito. You remember Genesis 3:15 na may pangako ang Diyos na sinabi doon sa ahas, pero pangako ito sa tao, na merong darating na isang anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, yung snake crusher. And so, bawat panganganak sa story sa scripture ay nag-anticipate kung sino kaya yung anak ng babae na darating na dudurog sa ulo ng ahas. And then kinilala ni Eva na yung panganganak niya, bagamat mahirap, ay nangyari sa tulong ng Diyos. Ang Diyos yung midwife dito sa story. And sinabi niya, nung pinanganak si Cain, ang pinangalan niya Cain, dahil yung Hebrew word Cain ay katunog ng Hebrew na nagkaroon or gotten, na kana. Sabi niya sa verse 1, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Na yung salita na yon, nagkaroon ay pwede ring created. Pero of course, wala namang sinumang tao ang may kapangyarihan na lumikha ng another human being. Pero in a sense, sa panganak, andun yung creative work ng Panginoon. And so we confess, katulad ni Eve, we can also confess with the psalmist, sa Psalm 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, anuman ang iyong ilong, anuman ang iyong kilay ngayon, anuman ang itsura mo, yan ay, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Nakita niyo sa simula pa lang ng story, mayroon ng mahalagang theology na matututunan natin tungkol sa Diyos. Ano yon? Ang Diyos ang tumutulong sa mga taong makasalanan na matupad ang kanyang layunin, na sila ay mamunga at magpakarami. Ano ba yung deserving para kina Adan at Eva? Di ba they are deserving of death? Pero sa awa ng Diyos, hindi lang hinayaan ng Diyos na humaba yung kanilang buhay, kundi sa pamamagitan nila ay magkaroon pa ng ibang mga tao na may buhay. Only because of the mercy of God. Sa story natin, Adan at Eva, Cain at Abel, 4 na yung population sa mundo. Pero ngayon, eventually, of course, dadami dahil sa panganganak. So alalahanin natin, bawat panganganak ay awa at habag ng Diyos sa ating mga makasalanan na deserving only of death. So lumaki si Abel at si Cain, tapos nagkaroon sila ng magkaibang trabaho. Si Abel ay naging shepherd. Either nag-aalaga siya ng tupa o kambing. Tapos iba naman yung career ni Cain. Siya ay naging isang farmer. Nagsasaka, tagapag-alaga ng pananim. Ano yung mas okay na trabaho? Yung farmer or yung shepherd? Wala naman sinabi dito sa story. Okay? Wala. Pare-parehong good job naman yung dalawa na yon. And nais ng Diyos, syempre, sa tao na magtrabaho. Ang problema, kapag hindi sila nagtatrabaho, ang tawag doon ay, ayun, tamad. Okay? And then, dahil sa magkaiba yung trabaho nila, si Abel nag-aalaga ng hayop,
Si Cain ay nag-aalaga ng mga halaman, ng puno, pananim. And nagkaroon din, mayroong ibang bunga yung kanilang trabaho. At dahil sa bunga ng kanilang trabaho, yun din yung kanilang ino-offer sa Panginoon. Si Cain, sabi sa verse 3, ay naghandog ng bahagi ng kanyang ani. And then si Abel, sabi sa verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinaka-mainam na bahagi. Take note, si Cain, si Abel, pareho silang naghandog sa Panginoon. So yung paghahandog na ito ay acts of worship. Ito ay pagkilala na lahat ng tinatanggap nila ay galing sa Diyos. So ito'y pasalamat sa Diyos na sinasamba nila ang Diyos, sinasamba natin ang Diyos, nagbibigay rin tayo ng mga offerings, nagsiserve tayo sa ministry, hindi dahil merong kailangan ng Diyos sa atin. Lahat naman ang binibigay natin sa Diyos ay galing din sa Kanya. Katulad ng sabi ni Paul sa Acts 17 na wala siyang kailangan sa atin. He's not served by human hands as if meron siyang kailangan sa atin. Ang buhay natin, lakas natin, everything ang meron tayo ay galing sa Diyos. So yung paghahandog na ginawa nila is also a humble confession. Na pag-amin na sila ay mga makasalanan na hindi nararapat na lumapit sa Diyos. Pero sa awa ng Diyos, di ba pinalayas na si Adan at si Eva? Di ba? They're now outside the garden. Pero ang Diyos pa rin yung gumagawa ng paraan para yung tao ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya and through these offerings. Hindi binabaliwala ng Diyos yung ginawa ni Cain at saka ni Abel na paghandog. God responds sa offerings na inihandog nila. Yun nga lang, magkaiba yung response ng Diyos sa kanila. Si Cain, si Abel, tinanggap man ng Diyos yung handog ni Abel. Sabi sa verse 4, si Yahweh ay nasiyan kay Abel at sa kanyang handog. How about Cain? No. Ngunit hindi niya kinalagdan si Cain at ang handog nito. So take note, nasiyahan ng Diyos hindi lang sa inihandog ni Cain, ni Abel. Nasiyahan ng Diyos hindi lang sa handog, kundi dun sa naghandog. So it's not just about yung offering. It's the one who is offering yung handog na yun. So si Abel, yung offering niya, tinanggap ng Diyos. Si Cain at ang offering niya, nireject ng Panginoon. Bakit magkaiba? So ito yung madalas na tinatanong sa story na ito. Bakit hindi niya tinanggap yung kay Cain? Sasabihin ng iba, kasi ang gusto ng Diyos ay yung animal na offerings at hindi yung offering galing sa bunga ng pananim. Pero yon ay walang basis sa story. This is not about yung offering. Kasi narinig ito ng mga Israelita, hindi ito nagtuturo sa kanila kung ano yung preferred ng Diyos. Na mas preferred niya yung hayop na susunugin na offering sa kanya kaysa sa bunga ng pananim. Kasi pag tingnan mo yung Leviticus chapter 1 and 2, pareho doon na acceptable kay God yung burnt offering na hayop and then yung grain offering sa chapter 2. So hindi issue dito kung ano yung ibinigay na offering. Pero meron tayong clue na makikita sa story. Dahil si Cain, sinabi dito na naghandog siya ng bahagi ng kanyang ani. Pero kay Abel, inihandog niya yung best portion ng kanyang ani. Na probably ay nag-indicate ng puso ni Abel na what we give sa offering is an overflow. Kung ano yung klase ng heart natin. Kung paano natin talaga kinikilala ang Panginoon. And sabi sa Hebrews chapter 11 verse 4 na ginawa ito ni Abel by faith. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. So ibig sabihin, yung primary reason bakit ni-reject ng Diyos yung si Cain at yung offering niya has nothing to do with yung offering na ibinigay nila, but with the heart ng nagbibigay ng offering. Because Cain has an unrighteous, unbelieving, impure heart. Hindi sinasabi dito sa verse na ito, pero later on, makikita natin na ganito yung klase ng puso ni Cain dahil ganito siya nag-respond sa pag-reject sa kanya ng Panginoon. So mayroon itong mahalagang lesson na itinuturo sa atin tungkol sa pagsamba. Sabi sa isang commentary, what kind of worship is pleasing to God?
Worship pleasing to God is a worship that springs from a pure heart. Pero this is not just about kung paano tayo sasamba sa Panginoon. Yung mahalaga dito matututunan natin ay tungkol sa Diyos mismo. Ang Diyos ang nagpapasya kung ano yung handog, kung ano yung klase ng pagsamba na lulugod sa Kanya or acceptable sa Kanya. And so God is teaching us na hindi lang siya basta karapat-dapat sa pagsamba, karapat-dapat din siyang sundin kung ano yung gusto niya sa paraan ng pagsamba sa Kanya. We don't get to decide kung ano yung gusto natin sa pagsamba. God decides kung ano yung worship na acceptable sa Kanya. So dahil sa makasalanang kalagayan ng puso natin, we don't like that arrangement. Gusto natin tayo na susunod. Katulad ni Cain. Paano siya nag-react dun sa pagtanggap ng Diyos sa offering ni Abel at kay Abel, pag-reject naman kay Cain tsaka sa offering niya? Nag-like ba siya dun sa ginawa ng Diyos? Pinusuan ba niya yung ginawa ng Diyos? Anger. Yung kanyang reaction. Ay, hindi lang basta anger. Sabi sa verse 5, dahil doon, galit na galit si Cain at kitang-kita yun sa mukha niya. Hindi lang siya nainis, hindi lang siya a little bit disappointed. Galit na galit. Paano ba dapat mag-respond si Cain? Kung hindi siya tinanggap ng Diyos, kung hindi tinanggap ng Diyos yung offering niya, hindi ba pwede siya magtanong sa Panginoon, Lord, bakit si Abel tinanggap mo? Bakit yung offering niya tinanggap mo? Bakit yung sa akin hindi? And then ask for forgiveness kapag sinabi ng Diyos kung ano yung mali sa puso niya. And then reform His ways sa pagsamba. Pero anong ginawa niya? Nagalit siya, possibly. Driven din dahil nainggit siya dun sa ginawa ng Diyos sa kanyang kapatid. Tapos, dapat natin makita na yung galit ni Cain, hindi lang basta nagalit. Ano yung kino-communicate natin kapag tayo ay nagagalit? This is not right. This is wrong. Na parang sinasabi niya sa Diyos na it is not right. Mali yung ginawa mo. So, nakita ninyo kung ano yung nangyayari dito? Nagkakaroon ng reversal of role. Sino ba yung may karapatan na magsabi kung ano yung mabuti? Diba Genesis 1? Nakita ng Diyos ang lahat at sabi ng Diyos ito ay mabuti. Anong problema ng kasalanan ng tao? Nakita ni Eva na mabuti kainin yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Siya yung nagpasya kung ano yung mabuti. And then, worse, si Cain, dahil sinabi niya na ang Diyos mismo ay hindi mabuti yung ginawa ng Diyos. So, he is putting himself in the place of God. Na para bang siya yung Diyos na magpapasya kung ano yung mabuti o masama. Inakusahan niya na ang Diyos ang unrighteous, samantalang siya ang unrighteous. Hindi kailangan sabihin ni Cain yung mga sinabi ko, dahil yon ay kitang-kita sa kanyang pagmamukha. And we know, kapag isang tao ay galit na galit, kapag nakasimalmal, nakasibangot, tapos tatanungin mo pa, okay ka lang ba? Kahit sabihin niyang okay, what's the point? Alam mo naman yung ina-express niya sa kanyang emotions. Pero, mabuti ang Diyos. Kasi hindi niya sinabi, bahala ka na sa buhay niyo mo, ganyan ka umasta. Kinausap ng Diyos si Cain. Hinarap niya si Cain. Ayaw ng Diyos na manatili yung galit sa puso natin. Kaya sabi niya kay Cain, verse 6, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Of course, hindi nagtatanong ang Diyos kasi curious siya kung ano yung sasagot ni Cain. Alam ng Diyos ang sagot. Alam ng Diyos exactly kung ano yung nasa heart ni Cain. Pero ito ay ginagawa ng Diyos kasi siya mismo ang nilalapit yung sarili niya sa makasalanan at binibigyan ng pagkakataon na yung makasalanan ay lumapit sa Kanya na ma-realize natin kung ano yung kasalanan natin, kung ano yung kondisyon ng puso natin. And then paraan din ito ng Diyos ng pagsasabi kay Cain, wala kang karapatang magalit. Of course, may mga righteous anger. Pero kung i-analyze natin, karamihan, almost every time na tayo ay nagagalit, yon ay unrighteous, ungodly, selfish. Katulad ni Cain. Kaya sabi ng Diyos sa verse 7, kung tama ang ginawa mo, masaya ka sana ngayon. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, hindi kasi tama yung ginawa mo. Hindi tama yung puso niya sa Diyos.
Kaya yun yung consequences. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ipinakita rin ng Diyos kay Cain kung gaanong kadelikado na hayaan niya yung galit sa puso niya yung maghari. At kung ano yung dapat niyang gawin in response. Sabi sa verse 7, kung masama naman ang ginawa mo, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang. Parang nag-aabang sa labas ng pintuan ng inyong bahay. Nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. This is the first time na binanggit ang salitang kasalanan sa Bible. At hindi ito tumutukoy sa ginawang paglabag ng Diyos, ginawang paglabag ni Cain sa utos ng Diyos. Yung kasalanan na binanggit dito ay tumutukoy unang-una sa masamang kalagayan ng puso ni Cain. Na parang it's a powerful force na kailangan labanan. Na dinescribe dito ng Diyos na isang mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Ay yan yung ginagawa ni Satanas. Yes. Dahil siya yung ahas na talagang gustong tuklawin yung tao. Pero ito yung ginagawa ng kasalanan na nasa loob ng puso natin. And yung warning ng Diyos dito, sin will never ever satisfy us. Sin will destroy us. Ibig sabihin, kailangan nating mapagtagumpayan ng kasalanan. O katulad na sinabi ni John Owen, be killing sin or it will be killing you. Hindi kasalanan yung dapat na masunod sa buhay natin. We don't excuse ourselves na sabihin natin kapag nagkasala tayo kasi tao lang, makasalanan. God has given us authority as image bearers. Hindi lang para exercise yung authority natin sa ibang nilikha ng Diyos, but unang-una sa sarili natin. To take authority, to take charge dun sa kasalanan na nasa puso natin. So anong tinuturo sa atin ng Diyos dito tungkol sa sarili niya? What's the theology sa part na ito? Hindi basta-basta inahayaan ng Diyos isang makasalanan. Kundi kinukumpunta tayo ng Diyos para malaman natin kung gaano kadelikado ang kasalanan at kung ano yung dapat nating gawin tungkol dito. Kaya pagdating natin sa New Testament, napakaraming warnings na binibigay ang Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 6 verse 12, wag na ninyong paggariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Ephesians 4:26-27. Isa ito sa mga fighter verses natin nung nakaraan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin, huwag niyong hayaan na magtagal yung galit sa puso ninyo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. James chapter 1 verses 14-15. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa ustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. This is a warning. Every time we feel yung sinful desire sa heart natin, hindi man siya galit, maybe kahalayan, o kasakiman, we need to listen. In James chapter 4 verses 1-2, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Yun ang ginawa na sumunod ni Cain. Kapag pinagsasabihan tayo ng Diyos, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin may pakialam sa atin ng Diyos. Ibig sabihin ayaw ng Diyos na manatili tayo dun sa masamang kalagayan natin. And ganun din. Sa lahat ng mga bata nandito na nasa poder ng inyong magulang, every time na pinagsasabihan kayo ng inyong magulang, is because they care about you. What do you prefer? Yung minsan pag pinagsasabihan tayo, nakasimalmal tayo, nakasibangot, what do you prefer? Hindi ka na kausapin ng magulang mo, hayaan ka na gawin kung ano yung gusto mo, kahit alam nila na mapapahamak ka. We have a God who loves us so much na pagsasabihan niya tayo, kahit yung mga masakit na salita na kailangan nating marinig para hindi tayo mapahamak,
And He has given us parents para gawin yon. And He has given us other church members. And He has given us yung elders ng church. Para paalalahanan tayo. Para disiplinahin tayo. To confront us. Kapag nandun yung kasalanan sa puso natin. So anong gagawin natin in response? Papakinggan ba natin yung sinasabi ng Diyos? Papakinggan ba natin yung sinasabi ng church sa atin kapag dinidisiplina tayo? Sadly, maraming hindi nakikinig. Tulad ni Cain. Sa halip na labanan yung makasalanang galit sa puso niya at isuko niya ito sa Diyos, sabihin sa Diyos, yes Lord, susunod ako sa iyo. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako na ma-overcome yung galit sa puso ko. No. Sabi sa verse 8, isang araw, sinabi ni Cain sa kapatid niya, punta tayo sa bukid. Hindi para maglaro, hindi para magbanding, hindi para magkape. Pagdating doon, bigla niyang sinugod ang kapatid niyang si Abel at pinatay. Hindi sa atin sinabi kung paano niya pinatay yung kapatid niya. But just hearing that word is violent. It's murder. Hindi ito pagpatay because of self-defense. This is premeditated murder. Cold-blooded murder. Ito yung unang-unang kamatayan sa kasaysayan ng tao. Na may namatay na isang tao, hindi dahil sa katandaan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sarili niyang kapatid. Alam ng mga Israelita, alam ng mga tao, na labag sa utos ng Diyos ang pagpatay. Alam ito ng lahat ng bansa sa buong mundo. Pero hindi na kailangan intayin na isulat pa yung 10 utos para malaman ng tao na masama yung pagpatay. Na ito ay taliwas sa nais ng Diyos na pagtrato natin sa kapwa natin na nilikha din sa larawan ng Diyos na katulad natin. Ang nais ng Diyos sa tao, be fruitful and to multiply. Not to subtract, but to multiply. Para pangalagaan yung sarili nating buhay, para pangalagaan din yung buhay ng iba. So yung galit sa puso ni Cain ay nauwi sa pagpatay. Huwag nating iismulin anumang sinful desire sa heart natin. Do not underestimate what you are capable of doing. Huwag mong sabihin, hindi ko magagawa yun. Doon nagsisimula yung pagbagsak natin. Si Abel ay parang isang hayop na pinatay at kinatay. Pero si Cain, dahil na-overpower siya ng kasalanan, siya yung parang nilapa ng mabangis na hayop. Katulad ng warning ng Diyos sa kanya. Na magkasala yung tatay ni Cain na si Adan, hinanap din siya ng Diyos. Kinumpunta siya. Tinanong siya tungkol sa kasalanan niya. Umamin ba si Adan? Yes. Pero sinisi niya yung iba. Inamin niya, nagkasala siya, pero sinisi niya yung iba. Pero itong si Cain, hindi lang to like father, like son. Mas nagiging malala pa yung kasalanan. Tinanong din siya ng Diyos. Sabi sa verse 9, nasaan si Abel na kapatid mo? Ang sagot naman ni Cain, ewan ko. Ako ba yung tagapag-alaga ng kapatid ko? Alam ng Diyos ang lahat. There's no point for Cain to lie. Kahit na ibaw niya sa lupa yung kanyang kapatid para walang makakita, hindi makita ng parents niya, makikita din, alam ng Diyos. So nagtatanong ng Diyos, hindi dahil hindi niya alam. This is an opportunity for a sinner to make confession, honest confession, na aminin yung kasalanan niya, humingi ng tawad sa Panginoon. Pero nagsinungaling siya instead of honestly confessing to God. Like many of us. Sa halip na aminin yung kasalanan natin, pilit nating tinatago or dinideny. Tapos, ayaw niyang i-take yung responsibility. Bakit? Ako ba tagapag-alaga ng kapatid ko? Kasi ko, trabaho yan ng magulang ko. In effect, sinisisi pa yung kanyang magulang.
Well, like father, like son. Ganyan din yung mga kapatid ni Joseph. You remember the story? Dahil sa inggit nila kay Joseph, dahil sa galit nila, nagtangka din sila na patayin si Joseph. Yes, hindi natuloy yung plano nila na patayin si Joseph, pero yun naman yung pinarating nila sa kanilang tatay, na si Joseph ay patay na. So nakita ninyo, simula pa lang sa story ng Scripture, mayroong pagpatay, mayroong pagsisinungaling, na ito ay characteristic nung ahas na ipinakilala sa atin sa Genesis 3. Na yung ginawa ni Cain ay pagsunod sa yapak ng wala palang yapak yung ahas. Pagsunod sa pamamaraan ng ahas. Pagsunod sa halimbawa ng ahas. Na every time na merong anger, murderous intent sa heart natin, every time we lie, we are following His ways. Kaya katulad na sabi ni Christ sa mga religious leaders sa John 8:44, na hindi si Abraham ang ama ninyo, you are the children of your father, the devil, dahil siya ay murderer and liar. Yan yung ginawa nila, kaya naman pinatay ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagsisinungaling nila, dahil sa kanilang murderous heart. So nakita ninyo ngayon yung paghihiwalay ng sangkatauhan. Na mayroong mga tao na susunod sa pamamaraan ni Cain. Ito yung mga seed of the serpent, mga anak ng ahas. Mayroon namang susunod sa yapak ni Abel, the righteous one. Ito yung anak ng babae. So ang sino mang susunod sa ahas at sa anak ng ahas ay tatanggap ng parusa tulad ng hatol ng Diyos kay Cain. Verse 10. Sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Alam ng Diyos yung violence, yung murder, yung krimen na ginawa ni Cain. Meron bang speaking part si Abel sa story? Narinig ba ninyo yung boses ni Abel na nagsasalita? Wala. Wala siyang script. Pero sabi ng Diyos dito, nung namatay si Abel, nun lamang narinig na nagsalita si Abel. Figuratively speaking. Dahil yung dugo ni Abel ay hindi lang nagsasalita. Sabi ng Diyos, sumisigaw mula sa lupa. Ibig sabihin, crying out for justice. Na sinasabi ng Diyos na hindi pwede na ang kasalanan ay mapalampas ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ng pagpatay ay kamatayan. Death penalty. Genesis 9:6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa. Namatay ba agad si Cain? No. Hindi ba ahawa ng Diyos yun? Na hindi siya agad pinatay ng Diyos, although He is deserving of that. Pero merong sumpa. Makatarungan ng Diyos, merong sumpa. Sabi ng Diyos, verse 11, verse 12, dahil dyan, isusumpa kita. Hindi ka na pwedeng magbungkal ng lupa kasi dyan dumanak ang dugo ng kapatid mo na pinatay mo. Kahit magbungkal ka ng lupa at magtanim, walang tutubo doon. Wala kang lugar na matitirhan at magiging pagala-gala ka sa mundo. Di ba sa Genesis chapter 3, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kasalanan ni Adan. So, Cain will suffer yung consequences, hindi lang dahil sa kasalanan ni Adan, kundi dahil din sa sarili niyang kasalanan. Pero more than that, sinasabi ng Diyos, sa Genesis 3, sino yung sinumpa ng Diyos? Sinumpa niya ba si Abel? Hindi. Sinumpa ba niya si Adan? Hindi. Yung lupa dahil sa kasalanan ni Adan. Ang sinumpa ng Diyos sa Genesis 3 ay yung ahas. And because Cain was walking in the ways of the serpent, siya rin ay tumanggap ng sumpa na katulad ng sumpa ng Diyos, pagsumpa ng Diyos sa ahas. Siya yung unang tao na nakarinig ng pagsumpa ng Diyos. Siya rin ay magiging fugitive and wanderer, walang permanenteng tirahan. Di ba pinapakita sa atin ng Diyos yung consequences ng kasalanan? We will find no rest. We will find no peace. We will find no security. We will not find yung at-homeness sa kasalanan. Hindi tayo mapapanatag sa kasalanan. Ito yung consequences ng kasalanan. Hindi lang ni Adan at Eva, pero maging ng sariling kasalanan ni Cain, ng sarili nating kasalanan. So anong tinuturo nito sa atin tungkol sa Diyos? What's the theology of this part of the story?
Makatarungan ang Diyos sa paggawad ng kanyang sumpa sa mga makasalanan. Yung bigat ng kasalanan ng Diyos ay nakaayon sa bigat ng kasalanan ng tao. Hindi lang kay Cain. Tayo rin ba ay nararapat na parusahan ng Diyos sa ating kasalanan? Yes, kapag pumatay ka rin ng ibang tao katulad ni Cain, whether that's murder or abortion, it's also murder. But pwede ba natin excuse yung sarili natin? I think majority of us ay wala pang napapatay na tao. Unless meron, kailangan niyong umamin. Can we excuse ourselves? Now, we are not deserving of death penalty kasi hindi naman tayo pumatay ng tao katulad ni Cain. Ano sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 5:21-22? Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mong pumatay ay mananagot sa hukuman. Yes, we agree. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid, may galit, ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid, nanlalait ng kapwa-tao, ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Diyos. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Kung merong galit, kung merong paninira sa isang kapwa-tao, yun ay katumbas din ng parusa ng pagpatay. We will also suffer eternal death sa pamamagitan ng paparusahan ng Diyos sa impyerno. And of course, we protest. Lord, teka lang. Parang sobra naman yata yung parusa mo. Impyerno agad. Nagalit lang naman ako. Yes, kung ibang tao pag-uusapan, sabi natin, yes, yan, deserve yan, parusahan mo, Panginoon. Pero kapag kasalanan natin yung pag-uusapan, Lord, hinahinay lang. Unfair naman yata yun. So we have double standards of justice. Katulad ni Cain. Ano sabi niya sa Diyos? Verse 13 and verse 14. Sobrang bigat naman ang parusa mo sa akin. Gusto mo akong palayasin sa lugar na ito at ilayo sa'yo. Wala na akong matitirhan at pag-alagala na lang ako sa mundo. Malamang patayin ako ng kahit sinong makakita sa akin. Naintindihan niya yung sinasabi ng Diyos, yung consequences ng kasalanan niya. Na ilalayo siya ng Diyos, malalayo siya sa Diyos dahil sa kasalanan niya. Tapos, magpapagala-gala siya. Yes, nag-agree siya sa sinabi ng Diyos. Pero, nung sinabi niya, sobrang bigat naman ang parusa mo sa akin. In-express ba nito yung pag-amin niya na mahina siya, na hindi niya kayang dalhin? O pagdusahan yung parusa ng Diyos? Senyalis ba ito na nare-realize na niya kung gaano kaseryoso yung ginawa niyang kasalanan? O umaapila ba siya sa Diyos na, Lord, maawa ka sa akin? Pwede bang babaan mo yung sentensya mo sa akin? Or was he just afraid of the consequences ng kasalanan niya? So hindi sinabi sa atin explicitly what's going on sa heart ni Cain at this point. Meron mga interpreters na nagsasabi, senyales na yan na nag-repent na, nagsisimula na mag-repent si Cain dahil na-realize niya yung kasalanan niya. Pero I think that is highly unlikely. Dahil alam natin yung ending ng story na siya ay lumayas sa presensya ng Panginoon sa halip na lumapit sa Kanya. So, ang malinaw dito, ito. Kung ma-realize talaga natin kung gaano kaseryoso ang kasalanan natin, at makita natin kung gaano kabigat yung parusa ng Diyos dahil dito, masasabi talaga natin na walang sinumang ordinaryong tao ang makapagdadala o may kakayahan na akuin ang parusa ng Diyos. Nahum, chapter 1, verse 6. Sino ang makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding poot? Bumubugang parang apoy ang kanyang poot, batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. We will all be crushed by the wrath of God. Pero the next verse, sa Nahum chapter 1, sa verse 7, sinabi na si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan.
mga nananalig sa kanya ay kanyang inaalagaan. Nakita ba ni Cain yung kabutihan ng Diyos? Di ba nang ibabaw sa kanya yung lupit ng pagpaparusa ng Diyos, pero hindi niya nakita kung gaano kabuti ang Diyos. Na hanggang sa panahon na yun ay kinakausap pa rin siya. Ang tanging paraan para matakasan natin yung bagsik ng galit ng Diyos is to find refuge in God's goodness. Pero pinangunahan siya ng takot. Sabi niya, malamang, kung sino makakita sa akin ay papatayin ako. Sino papatay sa kanya? Nanay niya? Tatay niya? O maybe, mga babangis na hayop. O ang Diyos mismo. May karapatan ba ang Diyos na patayin si Cain? Yes, absolutely. He's deserving of that. That's justice. Pero yun ba muna yung pinakita sa kanya ng Diyos? Di ba? Sabi sa verse 15, na binigyan pa siya ng pangako ng Diyos, binigyan siya ng guarantee na poprotektahan siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, hindi. Pag may pumatay sa'yo, 7 beses na mas matindi ang magiging parusa niya. Hindi ibig sabihin 7 beses na papatayin. 7 beses ibig sabihin, perfect justice. Yung igagawad ng Diyos. Yes, may kasalanan si Cain, may kasalanan din ng isang tao na papatay sa kanya na hindi authorized ng Diyos na pumatay sa kanya. And sinasabi dito ng Diyos, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. So yun yung guarantee na protection ng Diyos. And to make sure na hindi siya pagtatangkaan ng sino man para patayin, naglagay ang Diyos ng marka sa kanya. Protective mark, sabi sa verse 15. Kaya nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain para bigyan ng warning yung mga tao na hindi siya patayin. Okay, hindi natin alam. Nilagyan ba siya ng nakasulat sa noo? O meron ba siyang parang tattoo na nagsasabi na huwag gagalawin si Cain? Ito yung mangyayari na consequences? We don't know. Pero what's we're sure is yung protection ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay na kay Cain, bagamat he was undeserving. And even without any sign of repentance on his part. We have a God full of grace, full of mercy, full of patience. Ang haba ng pasensya ng Diyos sa ating mga makasalanan. So maliwanag yung theology ng story. Bagamat mabigat ang parusa ng Diyos sa kasalanan, God is a just God. Nananatili pa rin malaki ang awa ng Diyos sa ating mga makasalanan. At nagsasalita ang Diyos all throughout this story. Gumagawa ang Diyos all throughout this story para abutin yung makasalanan na sa halip na lumayo sa Kanya ay magbalik loob sa Kanya. Yun ba yung ending ng story? We are expecting a happy ending. Sana na-realize na ni Cain yung kasalanan niya. And we're praying for many na lumalayo sa Diyos na sana ma-realize na kasalanan nila at magbalik sila sa Panginoon. But sadly, not all stories end with a happy ending. Sa halip na lumapit sa Diyos, ano sabi sa verse 16? Iniwan ni Cain si Yahweh, or sa LSB, went out from the presence of Yahweh. Nilayasan ni Cain si Yahweh. At tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ibig sabihin ng Nod ay wandering o paglalagalaga. Sabi sa isang commentary, pinalayas mula sa paligid ng Eden, si Cain ay lumayo at lalo pang lumayo sa Diyos, patungo sa silangan, sa lupaing ang pangalan mismo ay nangangahulugang paglalagalaga. Isang maliwanag na pagpapakita ng malayo na pagkakaligaw ni Cain. So ito yung malungkot na kwento ng mga makasalanan na nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Anong susunod na gagawin ng Diyos? Anong susunod na gagawin ng Diyos? Ito yung inaabangan natin sa story ng Scripture na mayroong gagawin ng Diyos para ang isang taong makasalanan na lumayo sa Kanya ay maibalik muli sa Kanya. If that person really belongs to God.
Ang nais ng Diyos all throughout the story ng Scripture ay ibalik ang tao sa kalagayan na na-enjoy ni Adan at Eva sa Garden of Eden, enjoying the presence of God, so that we will enjoy the presence of God forever. Yun yung plano ng Diyos. At first, pakinggan natin kung ano yung warning ng Diyos sa atin sa story na ito. Ang kapahamakan na dulot ng kasalanan, ultimately, ay hindi silang pamilya, hindi mahirap na buhay, ultimately ay yung paglayo sa presensya ng Diyos. Kasalanan yung naghihiwalay sa atin sa Diyos at isang malaking trahedya kapag magpapatuloy tayo hanggang sa dulo ng buhay natin na hindi nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ganito yung sasapitin ng isang makasalanan na hindi nagsisisi one day. 2 Thessalonians 1:8-9. Parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. That's a big problem na haharapin ng sino man sa inyo na nananatili sa katigasan ng inyong puso at ayaw makinig sa salita ng Diyos. You're here, you're listening, but your heart is so hard. And what's the solution? Nandun din sa text. Magandang balita ng Panginoong Jesus. Listen to the gospel. Listen to the good news. Narinig na natin yung good news na yun sa Genesis 3:15. Na mayroong darating na snake crusher. Umaasa ba si Adan siya kasi Eva na si Cain, ang panganak si Cain? Siya yun. Pagkatapos na nangyari, ano maasahan nila kay Cain? Maybe si Abel, dahil siya yung righteous one, pero patay na si Abel at this point. Paano na yan? So this is a story na naghihintay ng resolution. Abangan ang susunod na kabanata. Of course, alam natin. Kung ano yung susunod na kabanata? Sino yung darating na anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas? And we know that's none other than the Lord Jesus Christ. Magkakaanak pa ulit si Adan at si Eva. Pero hindi pa rin yun. Lahat ng ito, lahat ng panganganak ay mauuwi sa pinakamahalagang panganganak sa kasaysayan ng ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Siya yung nakahihigit na Abel, na siyang naghandog ng pinaka-katanggap-tanggap na handog si Diyos. And he is our true elder brother, na ang puso ay para sa ikabubuti natin, unlike si Cain na selfish, violent, murderous. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Pero siya pa yung pinarusahan ng kamatayan. Dahil sa kasinungalingan ng mga religious leaders during his time. And he died in our place sa plano ng Diyos. Our substitute. Dinala niya yung parusa na we all deserved. Hindi tayo gagawaran ng death penalty because someone already died in our place. Ano sabi ng Diyos? Sumisigaw ang dugo ni Cain, nagsasalita. Kaya sabi ng author of Hebrews sa Hebrews 11:4, si Abel, kahit patay na, sumisigaw ang dugo ni Abel. Si Abel, bagamat patay na, ay nagsasalita pa rin. Though he died, he still speaks. Dahil yung kanyang dugo ay sumisigaw ng hostisya, crying out for justice na kailangan maparusahan yung makasalanan. Pero ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay sumisigaw ng mas malakas. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 24, the blood of Jesus speaks a better word than the blood of Abel. Dahil yung dugo ni Abel ay sumisigaw ng hostisya, pero yung dugo ng Panginoong Hesus ang sinisigaw, justice is satisfied. The grace of God is freely given sa mga makasalanan na lalapit sa Kanya. 1 Peter chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay, pinatay, He was murdered. Nang minsan para sa inyo ng mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos, ilapit sa presensya ng Diyos.
Siya'y pinatay sa laman, tulad ni Abel. At muling binuhay sa Espiritu. That's why he's better than Abel, dahil sa kanyang muling pagkabuhay sa kamatayan. His death was not the last word. At kung tayo ay na kay Kristo, di ba binigay niya rin sa atin yung Espiritu na siyang tatak, palatandaan, garansya na God will protect us, preserve us every day. Walang anumang kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan na ibang tao sa iyo. Walang anumang kahirapan, walang anumang kasamaan, walang anumang kaguluhan sa mundong ito ang makapaghiwalay sa iyo sa presensya ng Diyos. And God will make sure, God will do everything in His power to bring you to that end that we will spend all eternity enjoying the presence of God forever. So ganito yung pagbabasa ng kwento ng Biblia. Every story ng Scripture. Kapag Diyos ang bida, unang-una natin tinatanong paano nagpapakilala ang Diyos sa atin. Makatarungan siya kung humatol. Pero maawain pa rin siya sa kanyang paghatol sa mga makasalanan. Yes, ipapamukha niya sa atin kung gaano ka seryoso, kung gaano ka grabe, kung gaano ka laking trahedya ay naghihintay sa atin kapag tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Pero ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para ibalik yung taong makasalanan. Pabalik sa Kanya. And we know that by experience. So how do we live our lives? Kung kilala natin na gano'n yung Diyos, kung ikaw ay isang makasalanan na tulad ni Cain na matigas yung puso, nagpapatuloy sa kasalanan, malayo sa Diyos, bagamat nasa loob ka ng simbahang ito, yung mga salitang ito ay mga salita ng Diyos na nag-aanyaya sa iyo. Aminin mo na makasalanan ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Lumapit ka kay Kristo. Magtiwala na sapat yung ginawa niya sa krus para sa iyo. And if you are in Christ, pero meron ka pa rin kasalanan sa puso mo na mas niyayakap ng higit pa kay Kristo. This is also God's way of saying to you, hindi mo matatagpuan yung kasiyahan na hinahanap mo. Hindi mo matatagpuan yung approval na hinahanap mo. Hindi mo matatagpuan yung peace na hinahanap mo. Hindi mo matatagpuan yung security na hinahanap mo. Hindi mo matatagpuan yung life na hinahanap mo kung magpapatuloy ka sa kasalanan. At sa lahat sa atin, this is God's way of calling us back to Him. Na patuloy na pagtiwalaan na sapat yung ginawa ni Kristo para sa atin. Na anumang false promises na inaalok sa atin ng kasalanan ng mundong ito, the promises of Jesus is better. His word is better. Jesus is better. No, Jesus is infinitely better. Let's pray.